Magandang araw! Welcome to Frankista in Taiwan. Sa mga hindi na pa po nakakilala sa akin, ako po pala si Frank. At nagtatrabaho po ako ngayon dito sa Taiwan. Mahigit isang taon ng kalahati. Ginawa ko pa pala ang page na to para may share ko naman rin sa inyo yung experience ko dito habang nagtatrabaho. Kaya please support my page for like and follow. And I will appreciate it. Salamat po. Linggo po pala ngayon dito. Maaga akong gumising kasi mag-shooting tayo dun sa court dito sa tabi ng dorm. As you can see, may dala akong bola at tumbler. Sinidya ko kasi binili itong bola na to para ganun, makapag-exercise man lang minsan. Kasi nung pagdating ko dito, hindi na ako nakapag-exercise masyado. And then lately, nung last medical ko, medyo mataas yung BP natin. Umabot ng 140 at 90. Medyo mataas. So, sobrang taas. So, medyo alarming na yung BP natin. Kaya ngayon, papawis tayo. Tara. Yan, palabas na po ako ng dorm namin. Ito pala yung dorm namin. Diyan, part namin yan. Diyan kami tumatambay minsan pag walang pasok. Pag may mga happenings or mga birthday celebrations or ano mga okasyon, diyan yung mga kasama natin, mga Pinoy din magtatrabaho dito. Diyan kami nag-celebrate, nag-inuman, nagkakantaan. Diyan sa mga part. Ito nga pala yung dorm namin at company namin. So magkatabi lang. Lapit-lapit na talaga yan. Dorm namin at company namin. At dito, sakop pa rin to ng company. Dito mga parking area, dyan. Parking area ng e-bike at mga motor. Dito sa mga motor. Dyan sa e-bike. At yan, yung nakakulay dilaw na yan. Bilyaran yan. So, provided pa rin yan ng company namin. Just in case wala kaming magawa during day off, pupunta kami dyan, bilyaran, dito sa basketball court. Kaya minsan nagpapasalamat din kami kasi at least meron man lang kaming libangan dito, di ba? May binigay silang bilyaran, tsaka dito basketball court dito sa labas ng dorm namin. So ang lapit-lapit na. Ngayon naglalakad ako papuntang basketball court namin. So ito parking area pa rin to. Sakop pa rin to ng company namin. Yan. So tamang-tama, medyo maaga kasi akong gumising talaga para wala masyadong tao. Maka-focus tayo dito sa solo natin yung court dito. Yan, nandito na tayo sa basketball court. Panahon, maganda din. Naliwalas yung panahon. Kahapon kasi maulan dito eh. So sakto, makashooting tayo ng maayos at tamang pawis. Sakto po, solo natin yung court dito. Kailangan kasi natin papawis. Medyo sa nabanggit ko kasi kanina, medyo mataas na kasi yung BP ko. So kailangan natin pababain. Hindi rin kasi natin iwasan kumain. Lalo na pagod ka sa trabaho, di ba? Lalo na dito minsan may overtime kami. Kailangan talaga kumain para makabawi ng energy. Kaya ganun. Siguro balance lang at pinag-inay lang sa pagkain. Pag high blood ka, tapos bata ka pa, delikado din eh. So, kunting galaw-galaw din, kaya ito, exercise kaya isipan ko na mag-shooting. At least makapakawis na tayo. So guys, shooting tayo. Shooting lang talaga. Dati, naglalaro ako. 13 to 14 years old sa mga liga ngayon.
Pag di ako talaga dito, papawis. Hintay ulit. So guys, relax muna tayo na. Medyo nakakapagod talaga pag hindi ka masyadong nag-exercise. Kaya isi-share ko na lang sa inyo yung surroundings po dito. And then usually po yung mga kasama po namin dito nagbabasketball lang sila tuwing Sabado ng hapon hanggang gabi pagkatapos ng overtime. Yung pasok kasi namin dito sa trabaho Monday to Friday, weekdays. So weekends wala po talagang pasok, so day off. Usually yung nagkakaroon ng Sabado, yun, overtime na yun, overtime pay na yun. Pero hindi lahat po nagkakaroon ng Sabado, so minsan pinipili lang. Pero pag malakas yung company, yun, lahat pasok ng Sabado. Kaya maayos din pag may OT dito sa Taiwan, kasi aside sa minimum na dito sa Taiwan, so may overtime ka, nadagdagan talaga yung sahod mo. Umabot minsan ng halos 40,000 Taiwan dollar. So sa peso, malaki-laki na yun. Umabot na yun ng halos 70,000 peso, more or less 70 to 80,000 peso po. So nakakatulong talaga dito sa mga, lalo na sa mga nandito nagtrabaho dito sa Taiwan, pag yung company nila palaging may overtime. Kaya pag may overtime, malaking sahod, meaning malaki-laki din yung mga papadala mo sa Pinas, or makakaipon ka din ng malaki kagad. So yung mga plano mo na anong bibilhin mo or mga properties dun sa Pinas, mabibili mo in time, kasi mabilis kang makapag-ipon dito pag ganun lang, kung malakas ang company pag may overtime. So dumating kasi ako dito last September 2022. So at that time yung company namin sobrang malakas talaga yun. Halos araw-araw overtime, tsaka may Sabado. Linggo lang talaga yung pahinga namin. And then ngayon, for almost ilang buwan na ba? For almost 6 months ata yun. September, November, December, January, February, March. So almost 7 months po. Mahina yung company namin kasi hindi naman talaga yung bike company naman talaga, hindi naman siya, may mga season din na demand at hindi demand kasi bike di ba po. Kaya ngayon wala masyadong overtime. So kung magkakaroon man ng overtime, ilan lang yung magkakaroon ng overtime. Pero ayos na rin, at least makapaghinga man lang din. Kaya nito, kahapon wala din kaming pasok, so ngayon linggo, so ganun, pahinga din pag may time. Di ba? For almost 1 hour and 30 minutes po. So sa tingin ko ayos na rin po yung time na yun na makapag-exercise. So ngayon babalik na tayo ng dorm para makapaghinga na rin doon. Sa lahat po ngayon na nakapagnood ng video na po, maraming salamat po. Maraming salamat po. And please like and follow my page for more videos and updates. I-share ko po sa inyo lahat kung saan ako makapunta dito sa Taiwan, ano mga experience ko. I-share ko po dito sa page na po. So, thank you for watching po. Thank you. See you. Bye-bye.